Thank you, Lord. Whew. Hindi tayo pinahiya ng bagong lambat natin. Meron po tayo, isa, dalawa. Wow. Meron tayo natuklasan ditong gulay. Yan, gulay na unti. Yan po. Parang sili siya. Kaya kuha tayo, panghalo natin sa ating ulam ngayon. Unti. Ito yung tinatawag na unti. Naggala ako, either bundok or dagat. Yan, lagi po ako merong uwing kulay. Kung sa dagat, meron akong uwing isda, mga suso, gano'n. Yun natin nga, hindi po ako marunong pumasok sa akin. Hindi ako marunong mag-order sa Jollibee. Hindi ako marunong mag-order sa mga fast food, sa mga kilalang fast food. Hindi po ako marunong mag-order na. Ayun po mga katropa, nandyan po pala kayo. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, tayo po ngayon ay magpapandaw ng ating lambat. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, bali yung ating lambat ay nilatag natin, yung bagong-bago nating lambat. Ayan, nasa na yung net natin dito. Iyon natin yung net natin dito kagabi. So ayun po mga katropa, samahan nyo po ulit ako sa aking pagpapandaw ngayong araw. Sana meron tayong mahuli kahit papano. Dito tayo sa medyo malinaw na tubig. Bali nilalatagan natin doon sa kabila. Doon tayo usual na naglalatag, dito po ngayon lang tayo naglatag. Sinubukan lang din natin dito kung meron. Let's go! Samahan nyo po ulit ako sa aking adventure ngayon mga katropa. Ayun po mga katropa, ito yung nilatag natin kagabi, yung bago nating lambat. Ayan, mula dito hanggang doon kuha tayo ng ating pangulam. Tignan natin kung may nahuli, kasi dito ay malinaw ang tubig. Check natin kung mayroon tayong mahuhuli dito sa ano. Ayan, bali hatakin na lang natin. Parang wala akong maramdaman. Ayan o, bagong bago po yung ating lambat na to. Let's see. Hatakin po natin doon, punta po tayo doon. Magandang araw po sa ating lahat mga katropa. Yan, ito yung ating ano, net. Nahanap na natin. Yan, abangan nyo po yung aking paghatak ng lambat mamaya. Sana meron tayong napasabit. Uy, ano, para meron tayong pangmukbang dito sa labas. Let's go po mga katropa. Abangan nyo po mama. Ang galing sumagot. Ayun po mga katropa, takin na po natin yung ating lambat.
Kahit mga ilang piraso sana meron tayong mahuli para meron tayong pang outdoor cooking po. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Masusubaybayan nyo na naman yung ating pamanti. Bago lang po itong pamanti natin, nabili natin sa murang halaga. Yan, tatakin lang natin dito. Yan. Meron na rin pala tayo ditong guantes. Nagdala tayo. And blessing, hindi masyadong mainit, hindi masyadong tirik po ang araw. Kasi ayon po dito sa weather update dito, alas 7 is medyo makulimlim. Pero maya-mayang alas 8, maya-mayang alas 8 nito, baka tirik na naman po ang araw. So ayun, hatakin na po natin. Ano kaya ang surpresang nag-aabang kay Kellogg's? Dito po kasi malinaw ang tubig dito. Hindi po dun dito tulad sa kabila po na medyo madilim yung tubig doon. Kaya hindi makita ng mga isda. Sana mayroon tayong mahuli dito kahit paano. Wala akong maramdaman po. Hindi tulad dun sa kabila talaga na kapag nahatak mo na po yung lambat mo, talagang ano eh, talagang meron po kagad. Dito wala gaano. Ayan o, wala nga po gaano. Wala akong maramdaman na lumalaban sa lambat. Diretso na po ata natin tong ayos ha. Okay. First time po natin magamit itong lambat, kabibili lang din natin. Ginaganto ko na siya. Wala talaga akong maramdaman po. Wala ba? Overnight po natin itong binabad. Sure mo kung wala po. Malinaw ang tubig po. Pero malalaman po natin yan kung wala talaga. Bagong bago yung ating lambat. Woohoo! Ano nangyari sa iyo? Ayun, merong isa. Merong isa sumabit mga katropa oh. Thank you po. Hindi na to. Uy, dalawa pala. Oh. Thank you Lord. Hindi tayo pinaya ng bagong lambat natin. Meron po tayo oh. Isa, dalawa. Wow. Hindi na ito. Thank you po. Meron ng pang mukbang si Kellogg's. Meron na tayong pang outdoor cooking. Thank you po. Ganito lang ang ating ginagawa pag walang pasok. Blessing, meron na naman tayong lambat. Nakakapag-share na naman tayo sa ating mga kaibigan. Unang huli, tilapia, native tilapia. Una at pangalawang huli, native tilapia po. Yan. Lalakas pa nila. Bagong pasok lang sa mga to. Grabe, nagustuhan niya yung bagong lambat ko. Sinabit-sabit niya po yung niya, katawan niya oh. Nagustuhan mo pala yung lambat ko ha. Talagang ginawa niyang kumot yung ating lambat po. Yan po. Ginawang kumot yung lambat ni Kellogg's. Thank you po. Thank you Lord sa ating una at pangalawang huli. Uy, ayun, may lumalaban. Ano yun? Anong isda kaya ito? Lumalaban.
iniingatan ko po kasi lambat dahil ano, may presyo rin po ito. Magkano rin ang lambat dito mga katropa. Meron kaya. Meron pa kaya. Pang outdoor cooking lang naman po natin. Tinaray ko lang din dito sa spot po na to. Kung mayroong mahuhuli madadali na ano. Sinuwerte si Kellogg's. Malapit na tayo sa kalahati oh. Pa rin nagpaparamdam. Yan, malaking butas po yung binili ulit. Uy, meron ulit, ang laki. Uy. Ang laki nito. Wow. Uy, ang laki. Yan po. Wow. Uy. Wow, thank you po. Malaki-laki. Yellow tilapia po. Thank you po. Nadagdagan pa yung ating huli. Sabagay, kahit marami tayong mahuli, hindi naman din po natin mauwi lahat. Pinapamigay ko rin. Tapos hindi rin naman natin mapagkasya sa ating kaserola. Gawa nga yung kaserola nating dinadala is maliit lang. Ganda ng lambat natin po. Katulad din po ng dating nabili natin. Kaya ayun pa kaya. Wala na po. Malapit na po tayo sa dulo. Wala na. Ito ang basal natin sa ating lambat. Basal sa lambat. Medyo unti lang ang nahuli natin. 3 piraso. Sira itong ibabaw po. Ayun, wala na po. Yan, hindi na po nadagdagan yung ating huli mga katropa. Bali naka 3 piraso po tayo. Better luck next time po. At first time lang din natin to ibabad ng overnight. Sinubukan lang din po natin kung meron tayong mahuhuli na na maraming isda. Hindi po kasi tulad dun sa kabila na ano po, tawag doon, yung malabo yung tubig. Dito kasi malinaw. Tapos kabilugan ng buwan nata kagabi. Kaya malabo, medyo tagilid yung huli. Pero ganoon talaga. Minsan ay zero, minsan ay jackpot. Tayo ngayon ay hindi naman tayo na zero totally. Dahil may nahuli pa rin tayo. Let's go. Nabangan nyo po yung aking pagmumukbang mamaya. Ayusin lang natin itong ating lambat. Outdoor cooking po tayo. Solo outdoor cooking ulit. Busy yung mga kasama natin. Oh, ha? Wow. Tali lang muna natin. Para sa susunod na ilatag natin siya is hatakin na lang natin siya. Hindi siya mahirap ilatag. Madali, para madali siyang mahatak. Let's go. Yun po, ito yung ating mga huli. Nakatatlo tayo. yung pinahuli sa atin ngayon ay talagang kasya lang sa ating kaserola. Talagang pinasakto lang po sa kaserola natin.
So ayun po. Yan na po ang ating unang huli sa ating bagong lambat. Yan o. Tilaps. Yan, medyo malinaw po kasi yung tubig dito. Yan, kaya may tendency talaga na makikita ng isda yung ating lambat. Kapag ganyan na malinaw, yung mga isda medyo lumalayo sa gilid. Gawa nga nakikita nila yung mga tao rin. Let's go po, abangan nyo po yung ating pagluluto. Ayun po mga katropa, napadaan tayo dito sa kuhaan ng gulay. Ayan o, meron tayo natuklasan ditong gulay. Yan, gulay na unti. Yan po, parang sili siya. Kaya kuha tayo, panghalo natin sa ating ulam ngayon. Unti. Ito yung tinatawag na unti. Yan, nakakain po to. Gulay. Kuha tayo dito. Ang dami po dito oh. Yan oh. Gulay na unti. Kaya kuha lang po muna tayo para mayroon tayo panghalo sa ating ulam ngayon. Let's see. Kuha tayo muna. Ayun po mga katropa, at nakapagluto na po tayo. Yan, ito na po yung ating mga isda. Kaya medyo mahangin lang po. Yan, kumukulo na siya. Ilagay na po natin tong ating mga nakuhang unti na gulay po. Unti kung tawagin. Ayan po. Yan, bali ilagay na po natin yan. Woohoo! Let's go! Yan po mga katropa, ilagay na natin itong mga gulay natin na unti. O ha. Medyo mahangin po, pasensya na po. Yan. Akala ko kanina na iba-vlog ko na to, nadurog na yung isda. Akala ko po kanina is nagana yung ating video. Hindi ko natuloy na i-video yung pagluluto natin sa isda. Gawa nga yung memory card natin ay na full na po. Na memory full na po yung ating memory card. So ayan po, bali nag-delete muna tayo. Ayan, nilagay na po natin yung ating gulay. Maya maya kaya na po tayo. Ayan yung ating gulay na unti. Kaya na po tayo maya maya. Ayan, napangalan po natin maluto kaagad. Ayan po. Ayan, meron po tayong gulay na natutunan kila Papa Ryan. Gulay na unti. Let's go po. Ano po muna tayo? Luto po muna. Hintayin muna nating maluto yun. Wow. Kain na po. Okay na po yung ating mga isda mga katropa. Let's eat. Woohoo! Mukbang na po tayo. Ayun po mga katropa. Okay na po. Kaya na po tayo. Ayan, meron tayo ditong kanin at meron tayong baon na yan, hita ng manok. Meron tayong hita ng manok dito ngayon. At galing po yan sa ating pentang. So ayun, kaya na po tayo. Wow! Kaya lang po tayo makakain itong unti na gulay. Unti, bali natutunan natin to kila Papa Ryan. Yan, mga nakakasama po natin dati. Yan, sa kanila natin natutunan ito. Shoutout po pala sa inyo mga katropa ko. Yan, mga nakakasama natin sa vlog. Yan, ingat kayo palagi. Mga tropa na natin na nasa Pilipinas na, ingat kayo dyan palagi. Hindi yung mga kasama natin dito sa Taiwan na nandito pa. Ingat sa ating mga paps. And syempre, ingat din sa aking family dyan sa Maribeles, Bataan. Dyan sa Apayao. Yan, ingat po kayo dyan palagi. Sa Manila, ingat po. So ayun po, bago po tayo kumain, mag-pray po muna tayo. Kama namin sa langit, ako po yung nagpapasalamat sa araw na ito na binigay niyo po sa akin na ako po yung makapag-fishing. At salamat po Ama sa mga biyaya na aking natatanggap na sa mga biyaya na natatanggap po ng aking family. At salamat po din Ama. At hiling ko po Ama na i-bless niyo po ang food na nakahain sa aking harapan. Naway magbigay po ng kalakasan sa aking mga katawan. Hiling ko rin po ang gabay sa aking family, sa aking mga viewers. Gabayan niyo po sila Ama sa langit. At hiling ko rin po ang gabay niyo po sa amin dito kasama ng aking mga ka-dormate, aking mga kapwa vlogger po dito sa Taiwan. Ito po yung aking dalangin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Amen mga katropa, kain na po tayo. Woohoo! Muli, makakain ulit tayo dito sa napakagandang ambience. Medyo mahangin nga lang po ngayon. Ayun oh, gulay. Uy, labas pala natin tong ating manok. Yan, pritong manok. Yan. Pago. Inuna ko na yung pritong manok. Kasi pag nakakain tayo ng gulay, makakalimutan ko na tong manok na to. Mas gusto ko ang gulay. Kain po tayo. Tap. Dito tayo pumesto. Gawa nang gagaling po dun sa likod yung hangin. Pag dun tayo pumesto, maingay po. Dito kahit medyo may sikat ng araw, okay lang. Dahil di naman ganun kainin. Kahit po. Lagitik. Masarap po pala yung unti. Okay din po siya. First time po natin makakain ito. Bali ngayon ay nakatatlong piraso lang tayo na isda. Yan, blessing at meron tayong ganito. Unti. Yan, dinagdagan natin. Pandagdag po to. Kahit unti ang huli, basta may unti, dumadami. Unti na gulay. Unti po kasi yung tawag dito sa gulay na to. Hindi lang to basta-basta gulay. Gamot din daw po ito, sabi nila. Gamot sa mga sa ubo, gamot sa trangkaso, sabi nila ito unti, gamot daw. Medyo mapait siya. Parang sili. Medyo lasang ang palaya. Ayos din. Kain po tayo. Tilapia. Wow, solid. Solid na tilapia. Maraming salamat po sa inyo mga katropa. Sa walang sawang pagsubaybay po sa akin. Medyo nakakaramdam po tayo ng init. Lipat tayo. Biglang uminit po. Kanina ay medyo makulimlim. Biglang uminit. Lipat na tayo. Ayan po mga katropa, lumipat na tayo. Para hindi tayo masyadong mapurga doon sa init. Hindi tayo masyadong exposed. Dito po ang gulay na unti. Sarap. Dito sa Taiwan, gilid-gilid lang po ang mga gulay. May mga daon ng ampalaya. May mga spinach. Nagkalat lang po dito. Tignan nyo. Nakalimutan ko na yung manok. Itong punti na yung inano ko. Kasi mas gusto ko po yung gulay talaga. Gulay, isda, ganun lang. Ang gulay, kahit masubrang ka sa iba, okay lang din naman. Huwag lang sobrang-sobra. Hindi tulad sa mga baboy. Yan. Pag sobrang ka sa baboy, talagang ibang epekto po. Talagang may kalalagyan.
tatlo lang. Kahit kunti lang uli natin. At least makapag-relax tayo dito sa ating tambayan. Dito lang po tayo talaga nare-refresh gano'n. Yung nakakapagpahinga sa trabaho. Kasi sa trabaho pagod ka na po. Di pa kailangan din i-relax ang sarili para hindi tayo mapurga sa trabaho. Kasi kung yung utak mo is puro trabaho lang, wala na. Parang na ano ka na sa pera. Kasi kumbaga triggered ka mag-OT, triggered ka magtrabaho. Parang ang gusto mo na lang pera talaga. Pero ako po, gusto ko naman magpahinga-pahinga rin pag ito. Mag solo outdoor cooking, mag-relax, or makipag basketball sa mga kaibigan natin dito. Yun po yung mga gusto kong activity. Wala tayong gawa kesa sa pumunta sa mall. Naku po, walang maiipot pag gano'n. Minsan pwede rin naman po, kaya lang hindi ko talaga nakailigan. Kahit sa Pilipinas po talagang hindi ako mahilig sa mga gano'n, yung gala-gala sa mall po. Hindi. Pagagalain mo ko sa dagat po. Pag inaya ko ng laking commander na gala tayo papa, tara sa dagat. Gano'n. Kasi gusto ko po pag naggala ko, pagbalik ko meron akong may uwi na pwedeng pang ulam, gano'n, pwedeng makain. Ganun po ako. Kaya pag ako naggala ako, either bundok or dagat. Ayan, lagi po ako merong uwing kulay. Kung sa dagat meron akong uwing isda, mga suso, gano'n. Yun po nakasanayan ko. Kahit sa Pilipinas, kahit nung bata pa lang po, talagang ang gala ko kailangan may uwi po ako ng pagkain. Ganun po yung naging mindset ko. Totoo lang po, ma-share ko lang po, yung pagkabata ko po is actually kumbaga yung kabataan ko, yung pagiging binata, hindi ko yan sinulit, hindi ko yan nasulit. Kasi sa buhay po namin, instead na maggala ka, mag out of town ka, hindi. Kumbaga nilalaan ko po yung oras ko sa paghahanap ng pagkakakitaan, gano'n. Basta yung makakaproduce ako ng pagkain, yun po ang inuuna ko bata pa po. Kaya hindi ako na-expose sa mga gala-gala. Hindi po ako marunong pumasok sa atin. Hindi ako marunong mag-order sa Jollibee, hindi ako marunong mag-order sa mga
of my vlog. Yun po, maraming salamat po muli and God bless you all po mga katropa.